So yun na nga no, ang daming ingay ngayon sa mga iilang mga anti-Duterte no. So sila ho yung mga kakamping, dilawan, mga Unipink, loyalista nga in Tambaluslos team ng mga troll army, troll farms. Nag-iingay sila ngayon tungkol nga sa itong napaka-aktibo nating VP Sara Duterte no. Napaka-active niya kasi or napakabilis rumisponde sa natamaan ng lindol no sa may Cebu province, particular sa pinaka northern part of Cebu Island. Ito kasi si VP Sara earlier as October 1 since September 30, di ba yun no? September 30 alas 10 ng gabi ang nangyaring 6.9 magnitude sa may Bogo City ng Cebu, yung pinaka epicenter. So kinabukasan no, wala madaling araw pa lang, itong si VP Sara ay nakarating na siya sa probinsya ng Cebu at binisita at yun, kinomfort kahit paano, kinausap ang mga kababayan nating mga Cebuano doon sa probinsya nga ng Cebu, lalo na sa may northern part of island na kung saan matatagpuan yung mga municipality city no ng Bogo City, saan pa ba no, mga Medellin, mga Daan Bantayan, mga ganong mga lugar no, San Remeo. So yan po ay dulo na ng pinaka northern part of Cebu, so away from Metro City of Cebu or Metro Cebu. So ito si VP Sara Duterte kasi sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam since hindi naman sila mga taga Davao, so ito ay information para sa mga Duterte supporter na hindi taga Davao na bago lang talaga humanga at bago lang talaga nakadiscover sa mga Duterte. At para na rin ito, information na rin to para sa mga anti-Duterte hater no, na grabe yung parang panggagalaitin nila. Palibasa kasi mga adik no, palibasa kasi mga kriminal, kaya ayaw nila kay VP Sara Duterte kasi nga alam nila ang mga Duterte ay punisher. So ito para sa information ho ninyo, kami mga taga Davao alam namin na itong mga Duterte talaga ay very responsive. Kumbaga sila no, ang bilis sila talaga mag respond no sa any kind of calamities. Lahat ng mga sakuna, hindi lang talaga sa mga natural calamities, so kahit sa mga trahedya like gera, mga ganun man, mga nasabugan, Marawi Siege, mga ganun for example. So ang mga Duterte talagang matatapang yung mga yan, hindi sila takot mamatay no, talagang hindi sila takot sa banta ng kasiguridad. So talagang para sa bayan, para maipakita ho nila sa mga kababayan ho natin na meron talagang malasakit ang gobyerno, kaya andun sila no, bilang isang mayor ng Davao City, bilang isang presidente, that's Tatay Digong, at bilang Vice President na si VP Sara Duterte. So talagang yung mga yon ay nagpupuntahan talaga kaagad yan sa mga lugar na may sakuna, except pala kaya PRRD kasi hindi siya nagpupunta agad-agad sa pinaka area kung saan merong sakuna. For example, Baguio no, kunyari nabaguhan yung isang lugar, on that day hindi talaga siya agad-agad pupunta. Like pupunta pa rin siya pero magi-inspect lang no, o sa lang siya, aerial view inspection para sa assessment niya sa mga ganap no, sa nangyayari. So ang rason ho ni Tatay Digong bakit hindi siya pumunta sa grounds, so hindi siya nagpapakita kasi nga ayaw niyang ma-distract ang mga local no, mga local government units at kung sino-sino pa ng mga natatrabaho doon para mag-distribute ng relief goods at kung ano na pang mga serbisyo para matulungan ang mga nasalanta or mga apektadong mga residente at mga kabayan natin. So ayaw ni Digong na ma-distract yung mga natatrabaho doon, mga local government units nga. Pero yung kanyang DSWD, mga relief packs, lahat ng mga ayuda andyan nakapagtrabaho niya yung kanyang mga tauhan no, yung kanyang mga nasasakupan like mga cabinet secretaries o sino man yung mga in charge no, per provinces, per region na kung saan merong sakuna. So ito ngayong September 30 kasi lindol no, so that's just ng gabi, September 30 nangyari. So ibig sabihin mas maaga no kumpara sa nangyaring sunog sa Davao City, kasi may mga nasasabi nga kasi na mas inuna daw ni VP Sara Duterte ang Cebu, mas inuna daw ni VP Duterte puntahan ang hindi naman niya talaga lugar no. So kaysa sa nasunugan, so kung hindi naman tangat kalahati itong o sige na mga tangat kalahati talaga itong mga anti-Duterte. Alam niyo bakit? Kasi alam nga naman unahin ni VP Sara Duterte ang Davao City na nasunog, late naman talaga masyado, di ba? Kasi nangyari ang lindol sa Cebu ay
September 30. Tapos nangyari naman sa Davao ang sunog ay October 2. And hindi naman lingid sa kaalam na hindi naman din bago, kumbaga, no, hindi naman hindi bago, no, hindi surprise, hindi new, or hindi to, kumbaga, parang common, sanay na ang mga taga Davao pagdating sa sunog. Kumbaga, yes, nakakalungkot na masunugan, nakakalungkot na magkaroon ng ganong mga trahedya, pero ang maganda sa Davao kasi agad-agad yung talagang ayuda andyan agad, no, yung responde, no, yung mayor natin talaga, si Vice Mayor, acting mayor na si Basi Duterte andun, si acting Vice Mayor na si Rigo Duterte andun din, no, at saka yung natin mga mga fire means, no, yung ating mga natatrabaho, mga taga Bureau of Fire Protection, ang bilis, mga taga 911, DSWD, CSSWD, o lahat yun ay natutulungan na makapag-responde ka agad sa lugar sa mga nasunugan sa Davao City. So kung mga nasasabi dyan na mas inuna ni VP Duterte ang Cebu, malamang kasi yun ang unang isa ko na pangalawa na lang yung pang 2 days later, tsaka nagkaroon ng sunog sa Davao City. Tsaka yan na nga, kumbaga manageable na yung hindi naman ganun talaga ka nakalungkot nga, still, no, hindi natin yan ini-invalidate ang mga feelings na nararamdaman ng mga nasunugan sa Piapi Boulevard, Davao City. Pero ang tinutukoy ko natin dyan is kumbaga mas nauna ang Cebu na trahedya kumpara sa sunog sa Davao. At saka yung sunog sa Davao, kung palagi-lagi na talaga yung nangyayari sa Davao, di ba? So yan, kumbaga yung lugar na nasunugan nga nasunugan na yan ng araw like 2023. So hindi no surprise, hindi na siya ganun kabig deal masyado sa Davao City yung sunog. May sunog, ay yun lang, respond yung natin mga kabombirohan, kasi ating mga taga CSWD o mga departamento nagbibigay ng mga ayuda, mga reliefs or ba tawag dyan, yung mga assistance, in any kind of assistance, no, na nanggagaling sa ating lokal na pamahalaan ng Davao City. So yun, bali sa mga nasasabi niya ng inuna, so yun yun po yun, literal, normal ho yun, literal na unahan niya ang Cebu kasi mas una nga na sumiklab or una na nangyari ang unang ganap, mas una nangyari ang kaganapang yun nga lindol kumpara sa sunog sa Davao City. And of course, in fairness naman din talaga sa Davao City, walang katulad to na kapag may sunog o anuman baha o anuman mga sakuna, talagang andyan ang mga Duterte, talagang automatic respond ho talaga yung mga hindi kagaya sa ibang lugar sa Pilipinas. May kita naman natin sa news na kapag may sunog, nangingiyak-ngiyak ang mga residente kasi natupok na nga yung bahay nila sa apoy, nawala na nga yung mga gamit nila, mga ari-arian, properties. So, and worst case, may mga nasawi pa na buhay, no, pero wala kang makikitang presensya ng mga local government officials nila, wala kang makitang mga tulong agad, ayuda, no, kumbaga parang mananawagan pa donation sa ibang tao, sa ibang mga sektor para lang makakuha ng ayuda, para lang sila matulungan. Samantala dito sa Davao City, hindi kailangan much appreciated and valued and grateful naman ang mga LGUs natin para sa mga private individuals or mga private entities and mga private sectors, no, na nagpapaabot ng tulong sa kanilang mga kabayan. Pero yung typical na nanghihingi, yung common sa Pilipinas, lalo na sa Kamaynilaan, sa Luzon, na kapag may sunog talagang walang matulugan, walang damit, walang pagkain, walang gamot, walang vitamins, lahat wala, like super delayed talaga yung serbisyo ng mga politician nila. So sa Davao City, Duterte family is the talagang isa yan sa kailangang pinaka-trademark, no, kapag may kalamidad, puntahan agad, kapag may kalamidad, respondihan agad, kapag may kalamidad, may trahedya, bibigay tulong agad, magpapadala agad ng mga ayuda, relief goods at kung ano pang mga pangangailangang assistance, no, para sa mga nasalanta, nasira, nalindol, na bagyo, nasunugan at kung ano pa, no. So sa mga nasasabi dyan, wala lang, bayad lang kayo siguro. So grabe, the best ang Davao City, ang mga Duterte, walang katulad yan. Kaya masakit sa puso ng mga galit na galit sa mga Duterte kasi kahit anong paninira nila, kahit anong ingay nila, mas nakakabingi pa rin yung sigaw ng mga tao. Millions of millions, 32 million lang naman ang bumoto, no, kay VP Sara Duterte. Pinakamataas na boto na nakuha sa buong kasaysayan ng Pilipinas. No one can beat it, no. So Duterte ang pinakamalakas, pinakasakalam, walang katulad.